Ako si Marco, isang simpleng ama at asawa. Ngunit sa simpleng pamumuhay na ito, may mga bagay na hindi ko inaasahan. Ang relasyon namin ni Liza, ang aking asawa, ay minsang puno ng saya at pagmamahalan. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, nagbago ang lahat. Nagsimula ang lahat isang umaga habang ako'y nagmamadaling pumasok sa trabaho. Napansin kong malamig si Liza, ibang-iba sa dati niyang masiglang pagbati. May problema ba? Tanong ko sa kanya habang abala siya sa paghahanda ng almusal para kay Leo, ang aming anak. Wala, sagot niya, ngunit ramdam ko ang distansya sa kanyang tinig. Habang lumilipas ang mga araw, lalo kong nararamdaman ang pagkakalayo namin. Parang may malaking pader na humahadlang sa aming dalawa. Pinilit kong intindihin, sinubukan kong kausapin siya, pero tila ba may lihim siyang ayaw ipaalam. Isang gabi, habang tulog na si Leo, naglakas loob akong kausapin si Liza. Liza, kailangan nating pag-usapan ito. Ano ba talagang nangyayari? Tahimik siya, pero kitang-kita ko ang luha sa kanyang mga mata. Sa wakas, nagsalita siya, Marco, hindi ko na alam kung paano pa tayo magtutuloy. Para akong binagsakan ng langit at lupa. Hindi ko akalain na aabot kami sa ganito. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ko, puno ng pag-aalala. Hindi ko naramdam ang dating ikaw. Parang nawawala na ang koneksyon natin. Sagot niya habang pinupunasan ang kanyang luha. Nagdesisyon kaming mag-usap ng masinsinan. Napagkasunduan naming subukang ayusin pa ang aming relasyon. Sa pag-research namin online, nadiskubre namin ang tungkol sa online counseling. Kahit nag-aalangan, nagdesisyon kaming subukan ito. Para sa amin, para sa pamilya namin, kailangan naming subukan. Ang unang sesyon ay puno ng kaba at pagdududa. Hindi ko alam kung ano ang aasahan, pero sa gitna ng aming pag-uusap, unti-unting bumabalik ang dati naming saya. Nagsimula kaming magbukas ng aming mga saloobin, mga takot at mga pagdududa. Dito ko napagtanto ang mga pagkukulang ko bilang asawa. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may isang bagay na bumabagabag sa akin. Isang bagay na hindi ko masabi kay Lisa. Isang bagay na kailangan kong harapin bago pa man maging huli ang lahat. Sa gitna ng aming pagsisikap na muling paghilom, may isang lihim na unti-unting nagbabadya na maaaring tuluyang makasira sa aming pamilya. Sa puntong ito, alam kong kailangan kong gumawa ng desisyon. Kailangan kong malaman kung paano ko haharapin ang lahat ng ito o kung hahayaan ko na lang bang tuluyang mawala ang lahat ng minahal ko. Ang tanong na naiwan sa akin ay, hanggang saan ko kayang ipaglaban ang aming pagmamahalan? Ako si Miguel, isang ama at asawa, na tila nagising sa isang mundo na puno ng mga tanong at kalungkutan. Sa kabila ng panlabas na anyo ng aming pamilya, may mga sugat na hindi basta-basta nagagamot. Ang aming tahanan ay minsang napuno ng tawanan. Ngunit sa mga nagdaang taon, ang mga sigaw at tampuhan ay mas naging pangkaraniwan. Hanggang sa dumating ang puntong hindi na namin kayang itago ang mga problema sa likod ng mga ngiti at bawat okay lang kami na sinasabi sa mga kaibigan. Isang gabi, habang tahimik na nakaupo sa sala si Clara, ang aking asawa, ay napagpasiyahan naming subukan ang online counseling. Nagsimula kami sa mga simpleng chat sessions, mga tanong na tila mula sa isang checklist. Ngunit habang lumalalim ang mga sesyon, unti-unti naming natutunan ang halaga ng pagkakaroon ng espasyo para makinig at magsalita ng walang pag-aalinlangan. Ang aming therapist ay isang babae na may boses na tila musika sa aming pandinig. May paraan siya ng pagtatanong na nagbubukas ng mga nakatagong damdamin, mga bagay na akala namin ay matagal nang nalimot at hindi na mahalaga. Sa bawat session, natutunan kong pahalagahan ang mga simpleng bagay na dati binabaliwala ko. Ang mga pagod na tingin ni Clara, ang mga tahimik na hinaing niya na tila mga bulong ng hangin sa gabi,
Lahat ay may kahulugan pala. Isang sesyon ang tumatak sa akin. Tinanong kami ng therapist kung ano ang unang pagkakataon na naramdaman naming hindi kami nagkakaintindihan. Matagal kaming natahimik. Naalala ko ang araw na iyon, isang ordinaryong umaga na nauwi sa hindi pagkakaintindihan. Ang mga maliliit na away, kapag hindi naayos, ay lumalaki at nagiging mga pader sa pagitan namin. Sa gitna ng aming pag-uusap, biglang nagtanong si Clara, "Miguel, bakit hindi mo ako sinusuportahan sa mga pangarap ko?" Nabigla ako sa kanyang tanong. Hindi ko naisip na ganito pala kalalim ang kanyang nararamdaman. Lagi kong iniisip na sapat na ang mga ginagawa ko, pero hindi pala. Ang mga pangarap niya ay parang mga bulaklak na unti-unting nalalanta dahil sa kakulangan ng alaga. Dahil sa counseling, natutunan naming bumuo muli ng tulay sa pagitan namin. Nagsimula kaming magsalita ng tapat, ngunit hindi madali. Maraming beses na nagkaroon kami ng hindi pagkakaintindihan kahit sa mga maliliit na bagay. Ngunit ang bawat session ay nagbibigay sa amin ng bagong pag-asa. Unti-unti naramdaman namin ang pagbabago. Ang dating malamlam na mga ngiti ay muling sumigla. Isang gabi, habang nakaupo kami sa balkonahe, napagpasiyahan naming subukan ang isang bagong bagay. Isang weekend getaway na walang gadgets, walang ibang tao, kami lang. Ibinigay namin ang buong atensyon sa isa't isa. Naglakad kami sa tabing dagat, nagkwentuhan tungkol sa mga pangarap, mga bagay na gusto naming marating. Sa bawat hakbang, naramdaman ko ang paghilom ng mga sugat na dati akala ko'y hindi na maaayos. Ngunit sa huli ng aming sesyon, may isang tanong ang therapist na nagbigay ng kaba sa aking dibdib. "Ano ang pinakamalalim na takot ninyo?" Tahimik kaming nag-isip at sa wakas ay nagsalita si Clara. "Takot akong mawala ang pamilya natin." Ang mga salitang iyon ay tila isang kutsilyo na tumusok sa aking puso. Naisip ko ang mga sakripisyo, ang mga oras na hindi ko binigyang halaga ang kanyang nararamdaman. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, may nakita akong liwanag. Ang aming paglalakbay ay hindi patapos. Sa huli, ang online counseling ay naging daan para sa amin upang bumuo ng mas malalim na koneksyon. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, isang tanong ang patuloy na bumabagabag sa aking isip. Sa isang session, binanggit ng therapist ang posibilidad na ang aming mga problema ay maaaring may mas malalim na pinagmulan. Isang gabi, habang tahimik na nag-iisip, natuklasan ko ang isang lihim na matagal nang nakaimbak sa isang lumang kahon sa aparador. Isang liham na hindi ko inaasahan. Sa pagbukas ko nito, doon ko natuklasan ang isang bagay na maaaring magbago sa lahat. Hindi ko alam kung paano ito sasabihin kay Clara. Sa kabila ng paghilom ng aming mga sugat, isang tanong ang bumabalik sa akin. Paano kung ang lihim na ito ang maging dahilan ng muling pagkasira ng aming mundo? Nais kong simulan ang kwentong ito sa pamamagitan ng pag-awit ng isang kanta sa aking isipan. Isang awit na puno ng pag-asa at panibagong simula. Ang pag-awit na ito ay tila nagsisilbing gabay sa amin ni Carlito, ang aking asawa, sa aming paglalakbay patungo sa pagpapatawad at paghilom ng mga sugat. Sa likod ng aming mga ngiti at palitan ng mga salitang tila normal, naroon pa rin ang mga alaalang masakit, ang mga gabi ng pagtatalo, at ang mga araw na tila wala ng pag-asa. Ngunit sa kabila ng lahat, narito kami, nananatiling matatag sa kabila ng unos na dumaan. Simula nang simulan namin ang online counseling, unti-unti naming nakikita ang pagbabago, hindi lamang sa aming relasyon, kundi pati na rin sa bawat isa. Ang mga sesyon namin ay tila mga piraso ng jigsaw puzzle na unti-unting bumubuo sa larawan ng isang mas maliwanag na kinabukasan. Sa tuwing natatapos ang isang sesyon, palaging may bagong kaalaman at pananaw kaming natututunan. Ang aming counselor ay hindi lamang nagbibigay ng mga tamang hakbang, kundi hinahayaan din kaming tuklasin
ang mga ugat ng aming mga problema. Isang gabi, habang nakaupo kami sa aming sala, hinihintay ang susunod na sesyon, bigla kong naisip ang mga unang taon ng aming pagsasama. Noon, lahat ay puno ng saya at pag-asa. Ang mga pangarap namin ay tila abot kamay, at ang aming pagmamahalan ay walang kapantay. Ngunit kung paano dumating ang mga problema, hindi ko rin lubos maisip. Parang isang bagyong dumaan na walang pasabi, iniwan kaming kapwa naguguluhan at wasak. Naalala mo pa ba ang unang beses tayong nagkita? Tanong ni Carlito habang nakangiti. Oo naman, sagot ko, sa isang art exhibit kung saan pareho tayong humanga sa isang likhang sining na tila naglalarawan ng ating mga pangarap. Natawa kaming sabay habang sumasalamin sa mga panahong iyon. Ang simpleng tanong ni Carlito ay tila nagbukas ng pinto patungo sa mga alaala na matagal na naming hindi binabalikan. Sa gitna ng tawanan, naramdaman ko ang isang uri ng pagkakontento na sa kabila ng lahat, narito pa rin kami, magkasama. Ngunit sa likod ng mga simpleng tawanan at pagkukwentuhan, naroon ang isang takot na hindi ko maialis sa aking isipan. Paano kung hindi ito magtagal? Paano kung ang mga sugat na aming unti-unting hinihilom ay bumalik? Paano kung ang mga pangarap na dati naming inaasam ay hindi na muling matupad? Ang mga tanong na ito ay tila mga anino sa aking isipan na hindi ko maalis. Habang papalapit ang oras ng aming sesyon, pumasok ang anak naming si Maya. May tangan-tangan na papel at krayola. Mommy, Daddy, tingnan ninyo ang ginawa kong drawing. Masiglang sigaw niya. Sa papel naroon ang larawan ng isang pamilya, kami ni Carlito at si Maya, nakatayo sa harap ng isang bahay na puno ng mga bulaklak at puno. Sa itaas ng bahay, may nakasulat na Happy Family. Ang simpleng guhit ni Maya ay tila isang pangako. Isang pangako na kahit ano pa ang mangyari, ang aming pamilya ay mananatiling buo. Ang kanyang musmus na pananaw ay nagbigay sa akin ng panibagong lakas at pag-asa. Nagsimula ang aming sesyon at sa pagkakataong iyon, isang kakaibang paksa ang tinalakay ng aming counselor. Tungkol ito sa forgiveness. Isang salita na tila napakasimple ngunit napakalalim ng kahulugan. Sa bawat tanong na ibinato sa amin, unti-unti kong nararamdaman ang bigat ng mga salitang hindi ko pa naisusumbulat. Sa gitna ng sesyon, bigla kong naramdaman ang pagnanasa na magsalita. Carlito, alam kong matagal na nating pinag-uusapan ang tungkol dito, pero gusto kong malaman mo na sa kabila ng lahat, pinatawad na kita, sabi ko. Tahimik siya, pero nakita ko ang kanyang mga mata na tila puno ng emosyon. Salamat, sagot niya, at sana mapatawad mo rin ang sarili mo. Sa mga salitang iyon, naramdaman ko ang isang bigat na tila gumaan. Hindi ko alam ang magiging reaksyon ni Carlito, ngunit ang kanyang simpleng sagot ay tila nagsisilbing hudyat ng panibagong simula. Ngunit sa likod ng aming mga ngiti, isang email ang dumating sa akin kinabukasan. Isang email na naglalaman ng mga salitang hindi ko inaasahan, isang lihim na matagal na palang itinatago ni Carlito. Sa email na iyon, nakasaad ang isang bagay na hindi ko inaasahan kailanman. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang bagong pagsubok na ito. Ngunit alam ko, sa kabila ng lahat ng ito, isang bagay ang sigurado, ang pagmamahala namin ay susubukin muli at ang paghilom ng sugat ay hindi pa tapos. Sa gitna ng mga katanungan at pag-aalinlangan, naroon pa rin ang pag-asa na ang aming kwento ay magpapatuloy at sa kabila ng lahat ng ito, ang aming pamilya ay mananatiling buo. Sa ilang linggo ng aming pagdalo sa online counseling, unti-unti kong nararamdaman ang pagbabago. Para bang unti-unting gumagaling ang mga sugat na dati akala ko'y hindi na maghihilom. Minsan, habang nakaupo kami sa harap ng laptop at nakikinig sa boses ni Dr. Rivera, napapansin ko si Maya na tila mas kalmado at mas bukas na sa pag-uusap. Isang gabi, matapos ang aming sesyon, nagdesisyon akong magluto ng paboritong adobo ni Maya. Habang nagluluto,
Dinig na dinig ko ang halakhak ng aming anak na si Lucas mula sa sala. Para bang musika ito sa aking pandinig. Matagal-tagal na rin mula nang ang aming bahay ay napuno ng ganoong kasiglang tunog. Hindi ko maiwasang mapangiti habang iniisip kung gaano kaimportante ang mga ganitong simpleng sandali. Nang maghapunan na kami, masaya kaming nagkwentuhan tungkol sa mga nangyari sa araw na iyon. Si Lucas, kahit bata pa, ay tila ba may sariling mundo ng mga kwento at imahinasyon. Habang nagkukwento siya tungkol sa kanyang mga bagong kaibigan sa paaralan, napansin ko si Maya na nakatingin sa akin. Isang tingin na puno ng pasasalamat at pagmamahal. Tumango siya at ngumiti na para bang sinasabing salamat sa hindi pagsuko. Pagkatapos ng hapunan, habang inaayos ko ang mesa, lumapit sa akin si Maya. Mahina niyang hinawakan ng aking kamay at sinabing, "Alam mo, sa mga nakaraang linggo, mas nararamdaman ko kung gaano kakahalaga sa akin. At higit pa riyan, nararamdaman kong muli akong umibig sa'yo." Napatingin ako sa kanyang mga mata at para bang nawala ang lahat ng alitan at sakit na aming pinagdaanan. Niyakap ko siya ng mahigpit at niyakap din niya ako. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi ko maiwasang makaramdam ng kaba. May isang bagay na bumabagabag sa akin. May isang lihim akong hindi pa nasasabi kay Maya. Isang bagay na maaaring makasira sa muling pagbubuklod ng aming pamilya. Isang gabi, habang tulog na si Lucas, nagdesisyon akong kausapin si Maya. Naupo kami sa kusina, sa parehong mesa kung saan kami unang nag-usap tungkol sa counseling. "Maya," simula ko, "may kailangan akong sabihin sa'yo." Nakita ko ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Hindi ko gustong masaktan siya, lalo na ngayon na kami ay nasa proseso ng paghilom. Pero alam kong dapat kong sabihin ito. "May isang bagay akong itinago sa'yo," sabi ko habang iniiwas ang aking mga mata. Noong mga panahong nag-aaway tayo, may lumapit sa aking isang babae mula sa trabaho. Nagkaroon kami ng ugnayan. Naramdaman ko ang biglaang pagbabago ng hangin. Para bang huminto ang lahat, hindi ko magawang tingnan si Maya. Tila napakatagal ng katahimikan bago siya nagsalita. "Bakit hindi mo ito sinabi agad?" Tanong niya, puno ng halong sakit at pagtataka. "Natakot akong mawala ka sa akin," sagot ko. Ngunit ngayon, natutunan ko sa counseling na dapat tayong maging tapat sa isa't isa. Kaya heto ako, humihingi ng tawad at pag-unawa. Alam kong ito'y isang malaking sugat na kailangan muling paghilumin. Ngunit sa pagkakataong ito, naniniwala akong kakayanin naming mag-asawa. Nang tingnan ko si Maya, nakita ko ang kanyang mga mata na puno ng luha. Ngunit kasabay nito ay ang hindi ko inaasahang nangiti mula sa kanya. "Salamat sa pagiging tapat," sabi niya. "Masakit, pero mas mahalaga sa akin na nalaman ko ito mula sa iyo." Hindi ko alam kung paano namin haharapin ang bagong pagsubok na ito. Ngunit sa gabing iyon, nang kami magkatabi sa kama, naramdaman ko ang init ng kanyang yakap na para bang sinasabing, "Lalaban tayo." Ngunit sa kabila ng aming bagong natagpuang pag-asa, alam kong may isa pang bagay na dapat kong harapin, isang bagay na maaaring magpabago ng lahat, isang lihim na hindi ko pa kayang ilabas. Nang gabing iyon, habang nakatitig ako sa kisame, alam kong ito'y simula pa lamang ng mas mahaba at mas mahirap na paglalakbay. Ngunit handa akong harapin ito kasama si Maya at si Lucas. At sa dulo ng aming kwento, umaasa akong magkakaroon kami ng masayang wakas. Ngunit may kaba sa aking dibdib, isang lihim na hindi ko pa nabubunyag, isang lihim na maaring makasira sa lahat ng aming pinaghirapan. Habang unti-unting nilalamon ng antok, naramdaman ko ang bigat ng mga darating na araw. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang bagay akong pinanghahawakan, ang pag-asa na sa kabila ng lahat ng sugat, may paghilom na darating. Ilang linggo na ang lumipas mula nang simulan namin ni Clara ang aming online counseling.
Sa bawat sesyon, natutunan naming muling makinig at unawain ang bawat isa. Unti-unti ang dating mga pader na itinayo namin sa pagitan ng aming mga puso ay nagsimulang gumuho. Ngunit sa kabila ng mga pagbabago, alam kong malayo pa ang aming tatahakin. Isang gabi, habang nakaupo kami sa balkonahe, pinagmamasdan ang mga bituin na kumikislap sa kalangitan. Biglang nagsalita si Clara, "Alam mo, kahit gaano pa natin subukan, may mga bagay talaga na hindi natin mababago." Tulad ng alin? Tanong ko, pilit na iniiwasan ng kaba sa aking dibdib. Yung mga pagkakamaling nagawa na natin. Yung sakit na naranasan natin, sagot niya habang nakatingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng damdamin. Pero natutunan ko rito na hindi natin kailangang manatili roon. Maaari tayong maghilom. Tumango ako, alam kong tama siya. Ang pag-amin ng aming mga pagkakamali ay hindi madali, ngunit ito ang unang hakbang sa paghilom. Niyakap ko siya at sa sandaling iyon, naramdaman ko ang init ng kanyang pagmamahal na matagal ko nang hinanap. Habang yakap-yakap ko siya, biglang nagring ang aking telepono. Naputol ang aming sandali ng katahimikan. Tumayo ako at sinagot ang tawag. Sa kabilang linya, narinig ko ang boses ng aming counselor. "Magandang gabi, Miguel," bati niya. "May gusto sana akong pag-usapan tungkol sa susunod nating sesyon." "Oo, sige," sagot ko. "Ano yon?" Napansin ko kasi sa mga nakaraang pag-uusap natin na may isang mahalagang bahagi ng inyong relasyon na tila hindi pa natin napag-uusapan, sabi niya. "Gusto ko sanang imbitahan si Clara na sumama sa susunod na sesyon para talakayin ito." Medyo naguluhan ako sa kanyang sinabi. "Ano bang bahagi iyon?" Tanong ko. Bilang mag-asawa, mahalaga ang komunikasyon hindi lamang tungkol sa mga problema, kundi pati na rin sa mga pangarap at mga plano sa hinaharap. Paliwanag niya. "Gusto ko sanang malaman kung paano ninyo nakikita ang inyong sarili bilang isang pamilya sa mga darating na taon." Pagkababa ko ng telepono, ibinahagi ko kay Clara ang sinabi ng counselor. Napansin kong may bahagyang pag-aalala sa kanyang muka. "Miguel, sa totoo lang, may ilang bagay akong hindi pa nasasabi sa iyo," ani Clara, tila nag-aatubiling magsalita. "Anong ibig mong sabihin?" Tanong ko, kahit na alam kong sa kaibuturan ng aking puso ay natatakot akong marinig ang sagot. Dati pa, bago pa tayo nagkaanak, may mga pangarap akong nais sana nating magkasamang abutin. Nagsimula siya, ang kanyang boses ay puno ng hinanakit at pag-asa. Ngunit sa mga nakaraang taon, pakiramdam ko ay nalimutan ko na ito dahil sa mga problema natin. Niyakap ko siya ng mas mahigpit. "Clara, hindi pa huli ang lahat para sa mga pangarap na iyon. Sabihin mo sa akin, ano ba ang mga ito?" Ngumiti siya, ngunit sa likod ng nanggiting iyon ay may luha sa kanyang mga mata. "Gusto kong bumalik sa pag-aaral, Miguel. Gusto kong maging guro at gusto kong ipakita sa ating anak na kahit anong mangyari, pwede pa ring abutin ang mga pangarap." Ang kanyang mga salita ay nagbigay sa akin ng panibagong pag-asa. "Susuportahan kita, Clara. Gagawin natin ito para sa atin at para sa ating pamilya." Ngunit habang pinag-uusapan namin ang mga plano para sa kanyang pag-aaral, biglang nagring muli ang telepono. Sa pagkakataong ito ay mula sa ospital. Ang mensahe ay hindi ko inaasahan at tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa akin. "Miguel, kailangan mong pumunta dito sa lalong madaling panahon," sabi ng boses sa kabilang linya. "May nangyari sa iyong kapatid." Naramdaman kong biglang bumigat ang mundo sa aking balikat. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin ito kay Clara, kung paano ko haharapin ang bagong pagsubok na ito. Ngunit alam kong hindi ko ito kayang harapin ng mag-isa. Kailangan ko ang kanyang suporta, ang kanyang lakas. "Clara," sabi ko, pilit na pinipigil ang panginginig ng aking boses. "May emergency. Kailangan kong pumunta sa ospital." Tiningnan niya ako ng may pag-aalala.
Ano ang nangyari, Miguel? Kinuha ko ang kanyang kamay at hinarap siya. Hindi ko pa alam ang lahat ng detalye, pero kailangan kong pumunta. Sumama ka sa akin? Tumango siya at sa sandaling iyon, alam kong anuman ang mangyari, hindi ko kailangang harapin ito ng mag-isa. Magkasama naming haharapin ang anumang pagsubok, tulad ng aming pangarap at mga sugat na unti-unting naghihilom. Ngunit sa likod ng aking isip, hindi ko mapigilang mag-isip kung ano ang bagong pighati ang maaaring dumating. Hindi ko akalain na ang pagharap namin sa isang screen ay magiging susi sa paghilom ng mga sugat na matagalan na naming dinadala. Sa umpisa, may pagdududa at takot sa aming mga puso. Paano nga ba namin ibubukas ang aming mga damdamin sa isang estranghero, sa isang tao na hindi man lang namin nakikita ng harap-harapan? Ngunit sa paglipas ng mga sesyon, unti-unti kong naramdamang may puwang para sa pag-asa. Nagsimula ang lahat sa isang simpleng email mula sa aking kaibigan na si Carla. Subukan niyo ito, sabi niya, kalakip ang mga detalye ng isang online counseling service. Hindi ko masabi kung ano ang nagtulak sa akin para ikonsidera ito. Ngunit marahil ay ang pagod na nararamdaman ko sa mga araw na puno ng tampuhan at tahimik na mga gabi. Alam kong hindi ko na kayang ipagpaliban pa ang pagkilos. Sa unang session namin, halos hindi kami makatingin sa screen. Nagsalita ang counselor, si Dr. Reyes, sa isang kalmadong tinig na tila ba alam na niya ang bigat ng aming dinadala. Ang unang hakbang ng paghilom ay ang pagtanggap na may sugat, sabi niya. Napatingin ako kay Marco, ang aking asawa, at sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ko ang lungkot sa kanyang mga mata na matagal ko nang hindi napapansin. Sinimulan naming isa-isahin ang mga alaala, ang masaya naming pag-iisang dibdib, ang pagdating ng aming anak na si Eliza, ang mga pangarap na unti-unting naglaho sa gitna ng mga di pagkakaintindihan. Naging prangka si Dr. Reyes. Madalas hindi natin napapansin na ang mga sugat ay bahagi ng paglalakbay. Ngunit ang mahalaga, paano natin sila hihilumin? Sa mga sumunod na sesyon, natuto kaming makinig sa isa't isa. Isang bagay na matagal nang nawala sa aming relasyon. Natutunan ko ang mga hindi ko naririnig na hinaing ni Marco. Ang mga takot at pangamba niya na hindi niya maipahayag. Minsan, may mga luha na dumadaloy, ngunit hindi ko na itinatago ang mga ito. Natutunan kong maging tapat sa aking mga nararamdaman at sa bawat pag-amin ko, ramdam ko ang pagluwag ng bigat sa aking dibdib. Isang gabi, matapos ang sesyon namin, habang nag-uusap kami ni Marco sa sala, bigla niyang nasabi, "Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan sa pagsubok natin dito." Nagulat ako. Ito ang unang pagkakataon na narinig ko siyang magpasalamat sa akin mula nang nagsimula kami sa counseling. Nakita ko ang pagbabago sa kanyang mga mata, ang pag-asa at pagnanasa na muling buuin ang aming pamilya. Habang patuloy ang mga session namin, napansin ko rin ang pagbabago sa aming anak na si Eliza. Minsan, naririnig ko siyang nagtatanong tungkol sa mga nararamdaman namin kung bakit madalas kaming masaya. Sinimulan din naming isama siya sa ilang bahagi ng counseling at doon namin nakita na ang aming sugat ay hindi lamang sa amin, kundi pati sa kanya. Unti-unti rin siyang nagiging bahagi ng aming paghilom. Ngunit isang gabi, habang naglalakad kami pauwi mula sa isang masayang kainan, nakatanggap kami ng tawag mula kay Dr. Reyes. "May kailangan kayong malaman," wika niya at naramdaman kong may kakaiba sa kanyang tinig. "May isang bagay na hindi ko pa naibabahagi sa inyo." Napatingin ako kay Marco at sa halip na takot, nakita ko sa kanyang mga mata ang determinasyon. "Ano yon, Doc?" Tanong niya, hawak ang aking kamay na tila ba nagsasabing, "Kaya natin ito." Huminga ng malalim si Dr. Reyes bago nagsalita. "Bago ang lahat, gusto kong ipaalam na ang inyong tagumpay sa counseling ay isang inspirasyon sa marami. Ngunit may isang taong mas malapit sa inyo ang nais makipag-ugnayan.
isang taong matagal nang nawawala sa inyong buhay. Naguluhan ako. Sino kaya ang tinutukoy niya? Sino po, Doc? Tanong ko puno ng kaba at pag-asam. Si Carla, sabi niya, ang kaibigan mong nagrekomenda ng counseling. May pinagdadaanan siya ngayon at nais niyang humingi ng tulong. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman. Si Carla, ang matagal na naming kaibigan, ano ang nangyari? Ngunit alam kong sa mga susunod na araw, magiging bahagi kami ng kanyang paglalakbay tulad ng naging bahagi siya ng amin. Sa gabing iyon, habang nakahiga sa kama, yakap-yakap ni Marco at ni Elisa, nararamdaman ko ang init ng pagmamahal na unti-unting bumabalot sa amin. Alam kong ang aming paghilom ay hindi pa tapos, ngunit handa kaming harapin ang kinabukasan, hindi lamang para sa aming pamilya, kundi para sa mga taong mahalaga sa amin. Ang aming kwento ay hindi pa tapos at sa puso ko, alam kong may bagong kabanata na magbubukas. Sa kabila ng pag-aalinlangan, pumasok kami ni Marcos sa aming unang sesyon ng online counseling. Hindi ko akalain na ang pinili naming paraan ay magdudulot ng malaking pagbabago sa aming buhay. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong may pag-asa pa para sa aming mag-asawa. Sa kabila ng mga sugat na dulot ng mga hindi pagkakaintindihan at mga salitang hindi masabi, naramdaman ko ang pag-asa na unti-unting bumabalot sa aming magulo at magulong puso. Sa unang sesyon, sinimulan namin sa mga simpleng tanong na tila hindi masyadong malalim. Ilang beses kong narinig ang tanong na, "Kumusta ka?" mula sa aming counselor, si Ana. Ngunit iba ang dating nito ngayon. Naramdaman kong ipinagmamalasakit niya kami, hindi lamang bilang isang kliyente, kundi bilang mga tao na nagmamahalan ngunit nasaktan sa proseso. Sa totoo lang, hindi ko alam kung paano kami nagsimula sa ganito, sabi ko habang hawak ang kamay ni Marco. Parang unti-unti kaming naligaw sa landas na tinahak namin. Tumango si Ana, tila naiintindihan ang aming nararamdaman. Madaling maligaw kapag hindi pinag-uusapan ang mga damdamin. Kadalasan, ang mga hindi nasasabi ang nagdadala ng pinakamalalim na sugat. Nagsimula kaming magbukas ng mga damdamin na matagal na naming kinikimkim. Mga saloobing hindi nasasabi, mga takot na hindi maipaliwanag. Sa bawat salita, naramdaman ko ang unti-unting paghilom. Parang unti-unting bumabalik ang dating init ng pagmamahalan sa pagitan namin ni Marco. Marco, ano ang pinaka-nakakatakot para sa iyo sa kasalukuyan? Tanong ni Ana kay Marco. Saglit siyang natahimik, tila nag-iisip kung paano sasabihin ang kanyang nararamdaman. Natakot ako na baka hindi na tayo bumalik sa dati. Sagot ni Marco, ang kanyang boses puno ng pag-aalala. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol doon. Sabi ko, sinisikap na ipakita sa kanya ang aking suporta. Sa tingin ko, ito ang unang hakbang sa paghilom ng sugat. Natatakot din ako, pero narito tayo, di ba? Sa kabila ng mga pasakit, naramdaman ko ang pag-asa na unti-unting bumabalik. Naramdaman ko ang init ng pagmamahalan na matagal nang hindi ko naramdaman. Sa bawat sesyon, unti-unti kaming natutong makipag-usap ng mas mabuti, mas taimtim, mas may pagkalinga. Nagsimula kaming bumuo ng mga pangarap na minsang nawala sa amin. Nagsimula kaming bumuo ng kinabukasang puno ng pag-asa at pagmamahalan para sa aming anak, para sa aming pamilya. Isang gabi, habang kami ni Marco ay nag-uusap, bigla na lang naming napag-usapan ang aming mga pangarap para kay Lily, ang aming 6 na taong gulang na anak na babae. Gusto ko siyang makitang lumaki na puno ng pagmamahal at pag-unawa, sabi ni Marco. Ang kanyang mga mata puno ng determinasyon. Magagawa natin yan, Marco, sagot ko. Ang aking puso puno ng pag-asa. Kung kaya nating hilumin ang sugat na ito, kaya rin nating bumuo ng mundo para sa kanya na puno ng pagmamahal. Ang mga pag-uusap na ito ay naging pundasyon ng aming paghilom. Unti-unti natutunan naming patawarin ang isa't isa at ang aming mga sarili. Nagsimula kaming bumuo ng bagong simula
puno ng pag-asa at pag-unawa. Sa kabila ng mga sugat, naramdaman ko na kami ay patungo sa mas maliwanag na kinabukasan. Ngunit sa kabila ng mga pag-unlad, isang hindi inaasahang balita ang dumating sa amin. Isang gabi, habang kami ay nag-uusap tungkol sa mga plano namin para sa kinabukasan, tumunog ang telepono. Si Marco ang sumagot at sa kanyang pagtahimik, naramdaman ko ang pagbabago sa kanyang ekspresyon. May tawag mula sa ospital, sabi ni Marco, ang kanyang boses puno ng takot. May nangyari kay mama. Bigla akong nakaramdam ng takot. Ang ina ni Marco ay matagal nang may sakit, ngunit hindi namin inaasahan ang biglaang balita. Sa kabila ng aming paghilom, nararamdaman ko ang pag-usbong ng bagong pagsubok. Isang bagong sugat ang bumabalot sa amin. At sa kabila ng aming paghilom, nararamdaman ko ang pangamba na baka hindi namin ito kayanin. Ngunit sa kabila ng takot, naramdaman ko ang pag-asa na bunga ng aming paghilom. Nagsimula kami sa bagong yugto ng aming buhay, puno ng pag-asa at determinasyon na malagpasan ang bagong pagsubok na ito. Sa kabila ng bagong sugat, naramdaman ko ang init ng pagmamahalan na unti-unting bumabalot sa amin. Habang kami ay naglalakbay patungo sa ospital, sa kabila ng takot, naramdaman ko ang pag-asa. Walang kasing tibay ang pagmamahalan na puno ng pag-unawa at paghilom. Sa kabila ng bagong pagsubok, kami ay patungo sa mas maliwanag na kinabukasan. Ngunit sa kabila ng aming paghilom, sa likod ng aming mga takot at pag-asa, nararamdaman ko ang pagdating ng bagong pagsubok na hindi namin inaasahan. Sa kabila ng ilang buwang pagtitiwala sa proseso ng online counseling, tila dahan-dahan na ring naghihilom ang mga sugat ng aming pagsasama ni Clara. Isang gabi habang kami ay nakaupo sa lumang sofa sa sala, hawak ang maiinit na tasa ng tsaa, na pag-usapan namin ang mahahalagang pagbabago sa aming buhay mag-asawa. Alam mo, bungad ni Clara habang pinagmamasdan ang singaw ng kanyang inumin. Hindi ko naisip na darating tayo sa puntong ito, na kaya pa nating bumangon at magsimula ulit. Ngumiti ako, bagaman dama ko ang bigat ng responsibilidad at pangakong hatid ng aming bagong simula. Oo nga, Clara, noong una, akala ko wala ng pag-asa. Pero ngayong nandito tayo, pakiramdam ko kaya natin. Napatingin ako sa aming anak na si Lucas na abala sa kanyang munting mundo sa kabila ng sala. Tila may kapayapaan sa kanyang mga mata na matagal-tagal na rin naming hindi nasilayan. Alam kong isa siya sa mga dahilan kung bakit patuloy kaming lumalaban. Naaalala mo ba yung unang sesyon natin? Tanong ni Clara na ngayon ay nakangiti na. Akala ko hindi magtatagal ang counselor natin sa atin. Napatawa ako. Oo, masyado tayong mahirap pasunurin, pero natutunan din nating magtiwala. Sa bawat sesyon, dahan-dahan naming inalala ang mga alaala ng aming mga alitan at pagkukulang, ang mga sigawan at mga gabi ng katahimikan na tila walang katapusan. Ngunit natutunan naming tanggapin ang aming mga pagkakamali at unti-unting bumuo ng bago at mas matibay na pundasyon. Ngunit sa kabila ng lahat, may bahagi pa rin sa akin na hindi mapakali. Isang maliit na tinig sa aking isipan na nagsasabing may dapat pa akong malaman o tuklasin. Isang gabi, habang natutulog si Clara, hindi ko mapigilang buksan ang aking laptop at tingnan ang mga lumang email na halos hindi ko na nababasa. Sa mga lumang mensahe, may isang email mula sa isang hindi kilalang address. Nakasaad doon ang mga salitang, "May mga bagay kang dapat malaman tungkol kay Clara." Sa una, nag-alinlangan akong buksan ito. Ngunit sa huli, nilakasan ko ang aking loob at binuksan ang mensahe. Ang laman ng email ay mga larawan at mensahe mula sa isang tao na tila dating bahagi ng buhay ni Clara. Hindi ko alam kung kailan niya ito nakilala, ngunit ang mga salita at imahen ay sapat na upang magdulot ng pag-aalinlangan sa akin. Nang gabing iyon, hindi ako nakatulog. Kasabay ng pagdampi ng liwanag ng buwan sa aming kwarto, bumalik ang mga tanong na matagal ko nang pinilit kalimutan. Totoo ba ang aming pinagdaraanan?
O ito ba ay isa lamang ilusyon ng isang masalimuot na pagsasama? Kinabukasan, habang nag-aalmusal kami ni Clara at ni Lucas, hindi ko mapigilang mapansin ang kakaibang kinang sa mga mata ni Clara. Naisip ko, marahil ay oras na upang harapin ang katotohanan, kahit gaano pa man ito kasakit. Clara, panimula ko habang maingat kong binaba ang tasa ng kape. May nakita akong email kagabi. Nag-iba ang anyo ng kanyang mukha at tila hindi siya agad nakapagsalita. Anong email? Tanong niya, ngunit ramdam ko ang pag-aalala sa kanyang boses. Isang email mula sa hindi kilalang tao, sagot ko. May mga larawan at mensahe tungkol sa'yo. Tahimik na bumagsak ang kutsara ni Clara sa mesa. At sa kanyang mga mata, nakita ko ang takot at pangamba. Sino ang nagpadala? Tanong niya. Hindi ko alam, sagot ko. Pero Clara, kailangan kong malaman ang totoo. May dapat ba akong malaman? Habang nakatitig ako sa kanya, naramdaman ko ang bigat ng mga sandali. Ramdam ko ang paghinga ni Clara na tila bumigat at sa kanyang mga mata may luhang pumapatak. Wala akong idea kung sino ang nagpadala, sagot niya, ngunit sa likod ng kanyang boses may halong pagkabalisa. Pero may mga bagay nga akong hindi pa nasasabi sa'yo. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan. Naramdaman ko ang init ng pag-aalala sa aking dibdib. Ang mga sandaling ito ay tila isang malaking pasanin na dapat naming harapin. Ngunit sa kabila ng takot at tanong, naroon pa rin ang pag-asa. Sa kabila ng lahat, alam kong hindi ko kayang talikuran si Clara at ang pinagsamahan namin. Ngunit ang mga susunod na hakbang ay hindi ko pa alam. Magsisimula ba kaming muli? O matutuklasan ko na ang aming bagong simula ay may bahid ng nakaraan na hindi ko inaasahan? Habang iniisip ko ang mga bagay na ito, naramdaman ko ang kamay ni Clara na mahigpit na humawak sa akin. Kung handa kang makinig, sabi niya sa mababang tinig, handa akong magsalita. At sa sandaling iyon, kahit puno ng pag-aalinlangan ang aking puso, alam kong nakahanda akong makinig. Ngunit sa likod ng aking isipan, isang tanong ang patuloy na umaalingaw-ngaw. Ano ang totoo sa lahat ng ito? Sa paglipas ng mga linggo, unti-unti naming naramdaman ang paghilom ng mga sugat na matagal nang bumabagabag sa aming mag-asawa. Ang online counseling na pinasukan namin ni Anton ay tila naging isang liwanag sa aming madilim na mundo. Hindi naging madali ang proseso. May mga araw na tila mas mabigat pa ang mga usapan, ngunit sa kabila nito, kami nagtuloy-tuloy sa pag-abot sa dulo ng aming tiwala sa isa't isa. Isang gabi, pagkatapos naming ihatid sa kama ang aming anak na si Lia, nagdesisyon kaming lumabas sa balkonahe upang magpahinga. Nasa ikalawang palapag ang aming bahay at mula roon ay tanaw ang mga bituin na kumikislap sa kalangitan. Ang lamig ng hangin ay nagbigay ng kaunting ginhawa sa aming mga pagod na katawan. Kasama ni Anton, naupo ako sa isang bangko at sabay naming sinimsim ang katahimikan ng paligid. Alam mo, hindi ko akalaing aabot tayo sa puntong ito, sabi niya habang nakatingin sa mga bituin. Ang dami nating pinagdaanan pero nandito pa rin tayo. Ngumiti ako at hinawakan ng kanyang kamay. Oo nga, parang kailan lang halos sumuko na tayo. Pero buti na lang hindi natin ginawa. Naramdaman ko ang pagpisil ni Anton sa aking kamay. Ang init ng kanyang palad ay tila nagbigay ng katiyakan na kahit anong mangyari, hindi niya ako bibitawan. Naalala mo nung una tayong nag-usap sa counselor natin? Tanong niya, tumango ako. Oo, parang napakahirap magsalita noon. Parang bawat salitang lumalabas sa bibig ko ay may kasamang sakit at pag-aalinlangan. Ngumiti si Anton ng malungkot, lalo na nung napag-usapan natin yung mga pagkukulang ko. Akala ko talaga mawawala ka na sa akin. Mahirap din para sa akin na aminin ang mga pagkukulang ko, sagot ko. Pero natutunan ko ring tanggapin yon dahil alam kong iyon ang makakatulong sa atin. Ilang sandali kaming natahimik
Pinakikinggan lamang ang mga huni ng kuliglig sa likod ng aming bahay. Ang ganitong mga gabi ang pinakagusto ko. Yung tahimik ngunit puno ng damdamin. Minsan naiisip ko, sabi ni Anton, na tila malalim ang iniisip. Paano kung hindi tayo nagpatuloy? Paano kung hindi natin sinubukan ng counseling? Napabuntong hininga ako. Siguro, isa na lang tayong kwento na nagsimula sa pagmamahalan pero natapos sa pagkasira. Nilingon ako ni Anton at nagulat ako sa nakita kong determinasyon sa kanyang mga mata. Kaya kahit anong mangyari, kahit gaano pa kahirap, patuloy tayong lalaban, di ba? Tumango ako sabay ng ngiti. Oo, patuloy tayong lalaban. Muli naming pinanood ang mga bituin, tila mga saksi sa aming mga pangarap at pangako. Ngunit sa kabila ng katahimikan ng gabi, hindi ko maiwasang makaramdam ng kakaibang kaba. May isang bagay na bumabagabag sa akin, isang bagay na hindi ko pa masabi kay Anton. May sasabihin sana ako sa'yo, sabi ko, binali ang katahimikan. Tumingin siya sa akin na puno ng interes. Ano yon? Huminga ako ng malalim, sinusubukang tipunin ang lahat ng aking lakas ng loob. May natanggap akong tawag mula sa opisina kanina. Nakita kong nag-iba ang kanyang ekspresyon. Tungkol saan? May offer sila sa akin, sagot ko, pilit na pinapanatili ang aking boses na kalmado. Promotion, pero may catch. Nakita kong napakunot ang noo ni Anton. Ano yung catch? Permanente akong ililipat sa ibang bansa. Sagot ko, kasabay ng pagbilis ng tibok ng aking puso. Sa Singapore. Nakita kong nanlaki ang mga mata ni Anton at sa isang iglap, ang mga bituin sa langit ay tila nawalan ng kinang. Sa kabila ng malamig na hangin, naramdaman ko ang biglaang init na bumalot sa aming paligid. Singapore? Ulit niya, tila hindi makapaniwala. Ibig sabihin kailangan mong umalis? Tumango ako. Hindi ko alam kung paano sasabihin ang susunod na mga salita. Oo, pero gusto kong malaman ang iniisip mo tungkol dito. Hindi ko kayang magdesisyon nang hindi kita kasama. Nakapako ang tingin ni Anton sa akin at sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang dagat ng emosyon na tila naglalaban-laban. Hindi ko alam kung ano ang magiging sagot niya, pero alam kong ito ang magiging susi sa susunod na kabanata ng aming buhay. At sa gitna ng katahimikan, isang tanong ang bumabagabag sa akin. Sa pag-abot ba namin sa dulo ng tiwala, ito rin ba ang magiging simula ng isang bagong pagsubok? Ang tunog ng keyboard ay tila musika sa aking pandinig habang tahimik akong nakaupo sa harap ng laptop. Malapit nang magsimula ang aming sesyon kasama si Sandra, ang aming online counselor. Sa kabila ng mga unos na pinagdaanan namin ni Miguel, hindi ko maiwasang makaramdam ng pag-asa tuwing naririnig ko ang boses ni Sandra. Laging may bago siyang pananaw, isang hindi inaasahang liwanag sa tila madilim naming mundo. Hi Sandra, bati ko nang mag-online na siya sa Zoom. Nakaupo si Miguel sa tabi ko, medyo tahimik at tila nag-iisip. Alam kong marami pa kaming dapat pag-usapan, pero sinisikap kong maging positibo. Hello, Mara. Kumusta kayo ni Miguel? Tanong ni Sandra. Punong-puno ng enerhiya ang kanyang boses. Medyo mabuti naman, sagot ko, pilit nang ngumingiti sa kamera. Pero alam mo naman, marami pa rin kaming inaayos. Tumango si Sandra at nagsimula na ang aming sesyon. Kadalasan nagsisimula kami sa pagbabahagi ng mga nararamdaman namin sa isa't isa. Hindi ito laging madali, pero natutunan na namin ni Miguel na maging bukas at tapat kahit masakit paminsan. Miguel, kamusta ka sa nakaraang linggo? Tanong ni Sandra sa kanya. Napatingin si Miguel sa akin bago siya sumagot. Medyo magulo, pero mas okay na rin siguro. Nagsimula na akong mag-journal gaya ng suggestion mo. Nagulat ako sa kanyang sinabi. Hindi ko alam na sinubukan niya iyon. Nakita ko ang pag-asa sa mga mata ni Sandra. Maganda yan, Miguel. Ano ang naramdaman mo habang nagsusulat? Hindi ko akalain na makakatulong ito sa akin.
Parang natutunan kong pakinggan ang sarili ko. Sagot ni Miguel na tila may bagong natuklasang lakas sa kanyang boses. Habang pinag-uusapan namin ang mga detalye ng kanyang journal, napansin ko ang isang bagay. Sa kabila ng mga problema, tila mas nagiging malapit kami sa isa't isa. Ang mga simpleng pag-uusap na ito ay nagiging susi sa pagkilala namin sa mga sugat na matagal nang nasa pagitan namin. Ang bawat salita ay tila humihilom sa mga peklat na bumabalot sa aming pag-ibig. Alam mo, Mara, sabi ni Miguel, bigla siyang napatingin sa akin ng diretsyo. Nais kong makipag-usap sa iyo tungkol sa isang bagay na matagal ko nang gustong sabihin. Nagulat ako sa biglaang pagbubukas ng usapan. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin niya, pero ramdam ko ang kabog ng aking dibdib. Ano iyon, Miguel? Huminga siya ng malalim at nakita ko ang pag-aalangan sa kanyang mga mata. Nais kong humingi ng tawad sa lahat ng sakit na naidulot ko sa iyo. Alam kong hindi ito madali para sa iyo at gusto kong magsimula ng bagong kabanata kasama ka. Sa mga salitang iyon, tila bumagsak ang mga pader na matagal nang naghihiwalay sa amin. Hindi ko inaasahan na maririnig ko ito mula sa kanya at ramdam ko ang init ng kanyang sinseridad. Sa isang iglap, nagbalik ang alaala ng mga araw na puno ng lungkot at galit, ngunit sa pagkakataong ito, tila nauulap ng bagong pag-asa. Salamat, Miguel, bulong ko, hindi mapigilang tumulo ang luha sa aking mga mata. Mahalaga sa akin ang sinabi mo. Ngunit bago pa man namin maipagpatuloy ang pag-uusap, biglang nagring ang telepono ni Miguel. Sumulyap siya sa screen at kitang-kita ko ang pag-aalinlangan sa kanyang mukha. Hindi ko alam kung sino ang tumatawag, pero tila may mabigat na dalang balita ang tawag na iyon. Sandali lang, kailangan kong sagutin ito, sabi niya sa akin. Tumayo siya at saglit na lumayo para makipag-usap sa telepono. Habang nakaupo ako sa harap ng screen, narinig ko ang pag-uusap nila ni Sandra tungkol sa susunod naming hakbang sa counseling. Pero hindi ko maiwasang mag-alala sa tawag na natanggap ni Miguel. Mula sa bintana, kitang-kita ko ang pag-aalala sa kanyang mukha habang nag-uusap siya sa telepono. Halos hindi ko marinig ang mga sinasabi niya, pero ramdam ko ang bigat ng sitwasyon. Pagbalik ni Miguel, tila may nagbago sa kanyang aura. May kakaibang lungkot sa kanyang mga mata at alam kong may masamang balita siyang dala. Mara, sabi niya, halos pabulong. May nangyari. Tumingin ako sa kanya, puno ng pag-aalala. Ano iyon, Miguel? Huminga siya ng malalim bago nagsalita. May nangyari sa trabaho. Kailangan kong umalis pansamantala. Hindi ko alam kung kailan ako makakabalik. Sa isang iglap, bumagsak ang aking mundo. Alam ko ang kahalagahan ng trabaho ni Miguel, pero hindi ko inaasahan na magkakaroon ito ng ganitong klaseng epekto sa amin. Ramdam ko ang takot at pangamba, pero hindi ko alam kung paano magre-react. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Parang biglang naging mailap ang pag-asa na kanina lamang ay nagagawa naming buuin. Sa aming harapan, nagpatuloy si Sandra sa kanyang pagsasalita, pero tila naging bahagi na lamang siya ng background noise sa aking isipan. Sa gitna ng aming pag-uusap, naging malinaw sa akin na hindi ito ang katapusan ng aming laban. Pero ano nga ba ang magiging epekto ng biglaang pagbabago sa aming buhay? Paano namin haharapin ang panibagong hamon na ito na tila walang kasiguraduhan? Sa dulo ng sesyon, nagpaalam kami kay Sandra, ngunit ang tanong sa aking isipan ay patuloy na bumabalik. Ano nga ba ang mangyayari sa amin ni Miguel at paano namin maipagpapatuloy ang paghilom ng aming mga sugat? Sa kabila ng aming pag-asa, tila may bagong bagyo na paparating. At sa oras na iyon, wala akong ibang magawa, kundi ang maghintay sa susunod na kabanata ng aming buhay. Mula nang simulan namin ang online counseling, unti-unti kong nararamdaman ang pagbabago sa aming pagsasama. Noon, para kaming naglalakad sa manipis na yelo, palaging nangangamba na baka biglang bumigay
at kami ay malunod sa malamig na tubig ng hidwaan. Ngunit sa bawat sesyon, sa bawat pag-uusap na pinamumunuan ng aming therapist, tila ba unti-unting gumuguhit ang liwanag sa madilim na parte ng aming relasyon. Ako si Miguel, isang simpleng ama at asawa. Sa likod ng bawat ngiti, may mga pagsubok na hindi ko alam kung paano haharapin. Ang asawa kong si Clara ay naging bahagi ng buhay ko sa loob ng isang dekada. Ngunit sa mga nakaraang taon, ramdam ko ang paglamig ng aming samahan. Mula sa masayang umpisa ng aming pag-iibigan, sa pagbuo ng pamilya hanggang sa dumating ang mga hindi inaasahang balakid, ang lahat ng ito ay tila nagbago ng direksyon ng aming buhay. Isang gabi, habang kami ni Clara ay nag-uusap sa harap ng aming laptop, kasama ang aming therapist na si Dr. Reyes, bigla niyang naitanong ang isang bagay na tila ba gumising sa natutulog kong damdamin. Miguel, kung bibigyan ka ng pagkakataon na bumalik sa nakaraan, ano ang bagay na babaguhin mo sa inyong relasyon? Tahimik akong napaisip. Nagsimula akong magbalik tanaw sa mga alaala mula sa aming masayang kasal, sa pagdating ng aming anak na si Paulo, hanggang sa mga alitang nag-udyok sa amin na maghanap ng tulong. Sa kabila ng lahat, hindi ko maisip na gusto kong baguhin ang nakaraan. Ang mga karanasan namin ni Clara ang humubog sa kung sino kami ngayon, at sa kabila ng sakit, alam kong mahal ko pa rin siya. Sa totoo lang, Dr. Reyes, wala akong gustong baguhin. Gusto ko lang sanang maintindihan ang pinagmulan ng lahat ng ito para sa hinaharap mas maging matibay kami ni Clara. Sagot ko habang mahigpit kong hawak ang kamay ni Clara. Ramdam ko ang pagpisil niya sa aking kamay, isang senyales na kahit papaano pareho kaming lumalaban. Habang patuloy ang aming sesyon, napansin ko ang kakaibang lungkot sa mga mata ni Clara. Nagsimula siyang maglahad ng kanyang mga saloobin, mga bagay na matagal na pala niyang kinikimkim. Miguel, natatakot ako. Natatakot akong magising isang araw at hindi ko na alam kung paano ka pamahalin. Ang dami kong pangarap para sa atin, pero bakit parang unti-unti silang naglalaho? Ang mga salitang iyon ay tila mga sibat na tumagos sa aking puso. Naisip ko kung gaano ako naging abala sa trabaho, sa mga plano para sa kinabukasan, na hindi ko na napapansin ang kasalukuyan, ang mga simpleng bagay na mahahalaga sa aming pagsasama. Clara, patawarin mo ako. Alam kong marami akong pagkukulang, pero sana bigyan mo pa ako ng pagkakataon. Ayoko kang mawala, wika ko, puno ng pag-aalala. Sa mga sumunod na linggo, nagpatuloy ang aming online sessions. Sa bawat pag-uusap, natutunan kong mas pahalagahan ang oras na kasama si Clara at Paulo. Natuto akong makinig hindi lamang sa mga sinasabi ng aking asawa, kundi pati na rin sa mga hindi niya sinasabi. Ang mga tahimik na sandali sa pagitan ng mga salita, ang mga sulyap at ngiti na puno ng pag-asa. Isang gabi, habang kami ni Clara ay nagbabasa ng mga kwento para kay Paulo, may napansin akong kakaiba sa kanyang mga mata, isang uri ng ningning na matagal ko nang hindi nakita. Nagpasalamat si Dr. Reyes sa atin, Miguel. Sabi niya, malaki na raw ang improvement natin. Masigla niyang wika. Nginitian ko siya, puno ng pasasalamat sa aming therapist na naging gabay sa aming paglalakbay. Ngunit sa likod ng mga tawa at halakhak, may isang lihim na bumabagabag sa aking isipan. Isang email ang natanggap ko mula sa isang hindi kilalang tao, nagsasabing may isang bagay akong dapat malaman tungkol kay Clara. Hindi ko alam kung paano ito haharapin o kung dapat ko ba itong pagtuunan ng pansin, lalo na't nasa proseso pa kami ng paghilom. Nagpasya akong hindi muna ito banggitin kay Clara. Sa halip, iniisip ko kung paano ko ito maibabahagi sa kanya nang hindi masisira ang aming nasimulang pagbangon. Sa kabila ng pag-aalala, pinili kong magtiwala sa aming pagmamahalan na sana ito ay maging sapat upang lampasan ang bagong pagsubok na ito. Habang natutulog si Clara sa aking tabi, iniisip ko,
kung tama ba ang desisyon kong itago muna ang impormasyong iyon. Ngunit sa isang banda, alam kong sa tamang panahon, kailangang ito'y harapin. Sa kabila ng lahat, ang aming paglalakbay ay hindi pa tapos. At ang susunod na hakbang ay isang misteryo na handa kong tuklasin kasama siya.